Ngayon ko lang ilalabas ang kwentong ito, Ate Marge. Itago niyo na lang ako sa pangalang Chona. Ito ay kwento tungkol sa aking anak na isang 4 years old, si Timmy. Isang araw, papunta kaming Gaizano Mall sa Davao para mag-grocery. Habang nagdadrive ako, nasa backseat naman sina Steph at Timmy. Si Steph ay 8 years old. Tahimik akong nagmamaniho habang patingin-tingin ako sa rearview mirror para makita ko ang mga bata. Napansin kong nakatitig sa akin si Timmy, ang aking anak na lalaking 4 years old. Nag-focus na ako sa pag-drive nang paulit-ulit niya akong tinatawag ng pasigaw. Siguro para makuha ang atensyon ko. Nairita na ako kasi nga nagmamaneho ako, hindi ko siya pinansin. Iniisip ko kasi na bata pa si Timmy, may pagkakulit talaga ito. Alam naman natin lahat ang mga bata minsan, papansin. Tiningnan ko ulit si Timmy sa rearview mirror at masama na ang tingin nito sa akin. Galit na galit at nagsalita ito. Ano ka ba naman, Che? Hindi ka nakikinig sa akin. Kanina pa kita tinatawag. Nagulat ako kasi bukod tanging isang tao lang ang tumatawag sa akin ng Che. Ang kapatid kong namatay noong 1993. Kahit sina mama at papa, Chona lang ang tawag nila sa akin. Hanggang ngayon, ang sabi kasi ng kapatid ko noon, pangit daw ang pangalan na Chona. Kaya Che na lang daw ang itawag niya sa akin. Napapreno akong bigla. Tinitigan ko si Timmy. Hindi ako nakapagsalita. Nabigla talaga ako at tinawag ako ng Che. Tinawagan ko si mama at sinabi ko na nasa sasakyan kami. Nakahinto. Tinanong niya ako kung bakit. At sinabi kong si Timmy. Tinawag akong Che. Nagulat din ang mama ko, Ate Marge. Kasi tanging si Chris lang, napatay kong kapatid, ang tumatawag sa akin noon. Namatay ang kapatid ko noong 1993 at ipinanganak ko si Timmy 1998. Kaya wala talagang way na may alam siyang Che ang tawag sa akin ng kapatid ko noon. Ang boses niya medyo husky, katulad ng boses ng kapatid ko. Pinagpatuloy ko ang pag-drive pauwi. Narinig kong kinausap siya ni Steph, ang anak kong babae, at tinanong siya kung bakit niya akong tinawag na Che. At sinabi niya, ang palayaw ko na talaga ay Che. Pasigaw na niya itong sinabi kay Steph. Tiningnan ako ni Timmy sa rearview mirror at sinabing, alam ko daw na ang palayaw ko ay Che. Hindi na niya ako tinawag na Mami, Ate Marge. Hindi ko na iyon pinansin. Tuloy ang daily routine. Isang araw, kumakain kami sa restaurant, kasama ko ang asawa ko, si Timmy at Steph. Nag-order na kami ng pagkain. Nag-uusap kaming mag-asawa habang naghihintay ng pagkain. Ang dalawa naman ay nagdo-drawing at may dala kaming drawing pad kahit saan kami pumunta. Biglang tumayo si Timmy sa upuan. Itinaas ang kanyang dalawang kamay at nagsalita na noong nandito daw siya noon ay namatay siya. Tinanong ko siya kung nasaan siya noong namatay siya. Dito daw sa bayan na yon, sa mundong ito. Napatulala ang asawa ko. Tinanong ko siya ulit kung paano siya namatay. At sinabi niya habang may aksyon pa ang kanyang mga kamay. Nagdadrive siya sa zigzag na kalsada at bumangga ang kotse sa isang truck na puno ng gasolina. Sumabog ang kanyang kotse na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pakiramdam ko ay nagtayuan ang mga balahibo ko, pati buhok ko, Ate Marge. Ganong-ganon, namatay ang kapatid ko, parehong-pareho sa sinabi niya. Namatay ang kapatid ko bago ipinanganak si Timmy. Nang araw na mamatay ang kapatid ko, papunta sila ng kaibigan niya sa music concert nang mabangga sila ng isang truck at patay silang lahat. Tinawagan na lang kami ng pulis na nasa morgue na daw si Chris. Dali-dali kong binuksan ang bintana. Tiningnan ko ang car park. Wala nga ang kotse ni Chris. Kaya baka hindi prank ang tawag ng mga pulis. Pumunta kami sa morgue at nandun nga ang katawan ni Chris nakatakip ng puting kumot. Ate Marge,
Hindi nga alam ng anak ko na may kapatid akong namatay sa car accident. Ang nanay ko ayaw maniwala sa mga kwento ko. Pero ang asawa ko nagsabi na sinasaniban siya ni Chris. Isang araw, busy kaming mag-asawa. May lalakarin kami para sa kinuha naming bahay na hulugan. Iniwan ko sa kanya ang 2 bata na sina Timmy at Steph. Pagkatapos nilang maghapunan, nanonood sila ng TV hanggang alas 9 ng gabi at hinihatid na ni Mama si Timmy sa kwarto niya nang magsalita ito kung nasaan daw ang froggy niyang laruan. Alam naman daw nito na hindi siya makatulog kapag wala iyon. Natulala si Mama. May idea na siya sa nangyayari. Tinanong niya si Timmy kung anong kulay ng laruan nito. Sinabi nitong dilaw. Nagulat si Mama. Sinabi ni Mama na hindi niya maalala kung nasaan ang froggy. Pero sa totoo lang, alam na alam niya kung nasaan ito. Tinago niya ito kahit malaki na si Chris. Kasi may value ito. Handmade ito ni Papa bago namatay. Nang sinabi ni Mama na hindi nito matandaan kung nasaan na, sumagot si Timmy. Napuntahan daw ang cabinet kung saan ito laging nakalagay. Andun lang daw iyon. Umiyak na si Mama kasi totoo ang sinabi ni Timmy. Nandun nga ito. Tumalikod siya para kunin. Habang naglalakad siya, umiiyak ito. Naalala niya kasi si Chris. Kaluluwa talaga ang sumasanib kay Timmy paminsan-minsan. Inabot na ni Mama ang froggy kay Timmy. Hinalikan muna nito ang laruan bago nilagay sa ilalim ng kilikili niya, kagayang-kagaya ng ginagawa ni Chris noon. Umiyak si Mama. Marami siyang naaalala. Nananariwa ulit ang kwento tungkol kay Chris. Ngayon, si Timmy ay 16 years old na. Habang siya ay lumalaki, nagiging kamukha niya si Chris, maging sa kilos, at may iba pang mga senaryo na si Chris lang ang may kayang gumawa nun.